Admiral, at maghihingi lang kami ng update dun sa yung hinarang pala, no? Hinarang yung barko na nagme-medical evacuation sana Yung may sakit. ng sundalo natin. Can you give us more details about it? Ma'am, yung tungkol po doon sa sundalo, yung Armed Forces of the Philippines po ang may control doon. Nasa kanila po, ma'am, ang mas accurate na information po. Kami po ay tumutulong lang po sa kanila sa kanilang mga rotation and resupply missions po. Admiral, yung threat ng China na maghuhuli ng mga trespassers sa kanila daw teritoryo na ating EEZ without trial at dadalhin sa China, naghahanda ba kayo sa ganyang klaseng threat at eventuality? Opo, as one government, pinag-uusapan po namin yan sa National Task Force West Philippine Sea, pati po sa National Maritime Council, kung ano po ang pwede natin gawin as a country para po maproteksyonan natin yung ating mga mangingisda, lalo na yung mga maliliit na mangingisda na vulnerable po sa ganong threat from China. At sa katunayan, mayroon pong kautusan sa amin ang ating Pangulo na makipag-usap din po sa ating mga partners and allies kung ano pong maitutulong nila upang mas lalo nating maproteksyonan yung ating mga kababayan. In a hypothetical situation or incident, Admiral, anong gagawin ng Coast Guard? Kung halimbawa, dadamputin yung ating mga mangingisda. Tapos medyo wala naman kayo nung dinampot. So, anong gagawin natin dyan? Unang-una po, hindi po kami papayag na dadamputin nila yung ating mga mangingisda. Kung ano po yung mga specific na operational actions na gagawin po namin, sa ngayon po siguro mas makakabuting sa amin na lang po muna. Ngunit ang masasabi lang po namin, may kautusan po sa aming lahat na mga nag-ooperate sa ating karagatan na gawin ng lahat na hindi mangyaring madampot po ang ating mga mangingisda. Admiral, meron sa akin pinasa ang ating mga producers na latest post from the Global Times. You know naman kung ano leaning ng the Global Times. Chinese Communist Party. Okay. So, ang gustong palabasin ng Chinese spokesperson ay i-quote ko na ng diretso, we can allow it or the Philippines to transport necessary living materials to the illegally grounded warships and evacuate relevant personnel. But dapat daw magpaalam muna sa kanila at wag daw isisingit na meron pang dadaling ibang bagay doon sa lugar na yon. Kailangan ba talaga magpaalam? Parang gano'n ang gusto niya palabasin. Personal na pananaw, hindi po natin kailangang magpaalam sa kanila. Unang-una po, atin po yung barko. Pangalawa po, nasa ating karagatan po yung barko. So, hindi po kailangang magpaalam. Yeah. Admiral, paano yung mag-uumpisa na yung fishing ban nila? May balak bang Philippine Coast Guard to protect our fishermen? Kasi tayo naman, tuloy-tuloy pa rin yan eh. Opo, Ma'am Ami, mayroon po tayong mga plano kung paano po sila maproteksyonan. Gumagalaw na rin naman po kami sa ngayon. Yun lang pong detalye, Ma'am Ami, mas maganda po siguro sa atin na lang po muna. Ronald. May balak bang ang Coast Guard na magdagdag ng mga, hindi naman weaponry, no? Pero yung parang more protection for your ships, yung Coast Guard ships? Hindi ko malaman ko ano ang pwedeng protection for. Halimbawa sa water cannon, ano bang pwedeng gawin para hindi masyadong ganong katindi damage? Kung sakasakala, kasi lalaki ng barko nila, ang lalakas ng mga water cannon. Ano bang pwede? Pwede bang i-fortify yung mga barko natin? Mayroon na po kaming ginaya bago pa naman po nagsimula yung ganitong klaseng problema. May mga nagawa na po tayo na maproteksyonan po natin yung ating mga kagamitan, pati po ating mga kasamahan. Meron naman po. Admiral, a few days ago, may lumabas na balita na magjo-joint patrol yung US Coast Guard at saka Philippine Coast Guard. Totoo ba yan? May detalye ba kayo dyan, Admiral? Nung nag-Shangri-La dialogue po, nagkaroon po tayo ng bilateral at saka trilateral meeting sa counterparts natin na US Coast Guard at saka Japan Coast Guard.
alinsunod po yun sa nauna pong trilateral summit po ng ating Pangulo at ang Pangulo po ng dalawang bansa na yon. Nag-usap po kami kung ano pa ang mga kailangan gawing hakbang na mas lalo nating matulungan ang bawat isa. So kasama po yan sa mga posibilidad na aming napag-usapan. So malinaw yun, Admiral. You are exploring the possibility of joint patrols with the U.S. Coast Guard. Opo, napag-usapan po namin yan, yung posibilidad na yan. And pag joint patrol naman po, it can come in different ways po. Ano po yung different ways kaya na yan? Gaya po ng practices ng ibang mga bansa, pwede naman pong in the form of siguro ship rider program, sasakay tayo dun sa barko nila, sasakay din sila sa barko natin, habang nag-aaral po pare-pareho yung ating mga tauhan. Maraming paraan po. It can be explored some more kung paano po ma-maximize. Meron din tayong security alliances with Australia and Japan. Meron din ba kayong pinag-uusapan ngayon? Are you exploring the possibility of joint patrols as well with Australian and Japanese Coast Guards o kahit ibang bansa pa na Coast Guard din? Civilian naman yan eh. Unang-una, Ma'am Ami, ang ating pong alay sa ngayon ay nag-iisa lang po ang Amerika po. Pero mga kapartner din po natin yung ibang bansa. Siya ngayon po yung actual na pagpapatrol, while it is also being explored, wala pa pong specifics na napag-uusapan so far. Pero hindi naman po imposible na aabot din po sa ganong punto. Admiral, itong sitwasyon sa Sandy Cay 1, 2, and 3, yung alleged island building ng China, na kung ay totoo, ay posibleng maging game changer yan, dahil dyan nila susukatin yung kanilang territorial waters. Ano lang status niyan at anong ginagawa natin para mapigilan yung ganyang klaseng, kumbaga sa high school, ang tawag namin, style bulok? No? Opo. Mayroon po tayong mga iba-ibang ginagawa. Nagpapatrolya po tayo doon. That's the most common approach. Ngunit bukod po sa pagpapatrolya, mayroon din po tayong science-based na approach. Nakikipagtulungan po tayo sa UP Marine Science Institute upang magkaroon po ng mas masintinan na pagsasaliksik. May marine scientific research po ang ginagawa. Nagda-dive po yung mga scientists natin. Inaalam po kung ano yung mga pagbabago sa mga case na yon upang malaman natin, based on science, kung talaga po bang mayroong island building na nangyayari doon. At yun po ay mas magiging mas matibay na ebidensya kung tayo po ay gagawa ng mga legal na hakbang upang mas mapigilan yung mga offensives na gano'n ng ibang bansa. In relation dyan, Admiral, paano meron nakita tayo a few weeks back na mga research or scientific vessels natin na hinaharas ng China? Yung ating Solicitor General mukhang nagpaplanong magsampa ng kaso uli sa UNCLOS based on environmental grounds. Kung magkakaroon ng ganyang klaseng kaso, napaka-crucial ng research at saka science na binabanggit nyo kanina in relation sa Sandy Cay. Yan ba ay binibigyan ng all-out support ng ating Coast Guard at saka Navy, ang research na yan, yung para magkaroon ng scientific basis yung isasampang kaso sa UNCLOS? Yes, sir. Totoo po yan. Mayroon po tayong nakafocus na mga units ng Coast Guard na tumutulong sa ating mga scientists na mangalap ng ebidensya sa pamamagitan ng mga underwater survey and research activities. Sama-sama po kami ng ibang mga agencies, hindi lang po ng Navy. Kasama rin po natin yung BFAR at even other agencies na pwede pong tumulong para mas mapatibay natin ang ating mga ebidensya.
we are acting as one nation on this. Mayroon po tayo mga interagency bodies na nag-guide po sa aming lahat para siguradong hindi po masyadong nag-overlap yung mga efforts ng iba-ibang ahensya. Admiral, alam namin na nagdadagdag na ng mga barko ang Coast Guard, ano? What about your personnel? Tama na ba yung mga tao ninyo, or are you going to recruit more members of the Philippine Coast Guard? Ayon po sa aming unang table of organization and equipment, malapit na po namin maabot yung target namin na around 36,000. Hindi pa po natin masasabi sa ngayon kung tama na po ba yun or kulang kasi nag-evolve po yung sitwasyon. At patuloy naman po yung aming pagre-recruit. Sa ngayon po nasa almost 31,000 na po tayo. Sa kagamitan naman, patuloy din po yung pag-acquire natin ng assets. Sa 2027, magsisimula nang ma-deliver yung additional 5 na 97 meters na multi-role response vessel. Yun pong sister ship ng Teresa Magbanwa at saka ng Melchora Aquino. May 5 pa po tayong parating. Meron din tayong mga mas maliliit po na pailan-ilan na binibili din po. Ang gusto ko lang pong i-emphasize, napakaganda po ng suporta ng Kongreso, ng Senado, sa Executive Department naman po, ang atin pong Pangulo, siya po mismo ang nangunguna na mag-explain kung bakit po kailangan bigyan ng sapat na pundo ang Coast Guard upang ma-modernize po. Okay. May follow-up lang ako, Ma'am Ami, doon sa tanong nyo kay Admiral Gavan, ano, tukol doon sa, yung, at least yung gamit, yung assets, saka yung tao na sabi nga niya, ini-increase nila. No? Pero sa isang interview rin sa inyo, Admiral, ng Palawan News ay nasabi ninyo na the PCG intends to send ships further out at saka personnel natin, ano, further out to protect yung Filipino fishermen. So, itong strategy na ito ay, alam ko, nararamdaman na ba ng mga mangingisda natin yan na further out, ano, tapos mas marami yung presence ninyo doon to protect them? Sa ngayon, baka hindi pa po masyadong nararamdaman. Okay. Napakalawak po ng karagatan upang maramdaman po kaagad nila yung epekto ng mga changes po sa ating deployment pattern. Pero aabot po tayo dyan sa puntong yan. Okay. Siguro na mararamdaman din po nila. Kahapon, Pero Admiral... yung target nyo ba, Admiral, ano? Yun ba yung ideal number for Coast Guard? Considering, I think we have the 7th ba? The 7th most extensive coastline in the world. Tama lang ba yun na 35,000 yung target nyo? Baka po kukulangin. Ang amin pong new target actually ay dapat mga 3 personnel for every kilometer of coastline. Yes. So, abot po yan ng mga around 105 personnel ng Coast Guard. Ngunit kailangan din po kasi, Ma'am Ami, na isabay din po natin yung ibang pangangailangan gaya ng mga facilities, gaya ng additional na barko, aeroplano, at iba pang mga kagamitan. Dapat po walang napag-iiwanan. So, ine-check po namin yung pacing, yung bilis, at dami ng aming mga tauhang idadagdag po. Admiral, Okay. may kahapon po, narinig ko yung ilang mga mangingisda sa Bajo de Masinloc na nagreklamo na sila ay hindi makabalik doon sa kanilang mga payaw doon sa Bajo de Masinloc dahil tinataboy sila ng China. Kaya may mga ilang civil society groups na naglunsad ng Adapt a Payaw, na magtatayo ng malayo dun sa harassment. Pero ito ba, may plano ba yung Coast Guard na eskortan yung ating mangingisda dun sa kanilang traditional fishing area na nakalagay yung mga payaw? Ito yung mga joby, ito yung mga parang catch basin ng mga isda na nakalagay sa laot, tapos binabalikan ng mangingisda. Yung pag-i-escort po, isa po yan sa mga options na kinukonsider natin. Ngunit tinitingnan din po natin sa ibang banda po na napakarami po ng mga mangingisda natin sa Pilipinas.
So hindi po siya practical kung yung iniisip po natin, halimbawa na bawat may maglayag, i-escortan po natin. So nakikipagtulungan po tayo sa Bureau of Fisheries, sa mga ibang organizations, sa local government units, and kung sino pa pong ibang pwedeng makatulong upang makadevelop po ng sistema na mas ma-optimize natin o ma-maximize natin yung ating mga limitadong kagamitan upang mas lalong maproteksyonan yung mga fishermen. So isa po yan sa mga options, ngunit patuloy pa po tayong nag-explore din ng mga ibang pamamaraan upang mas lalo natin silang maproteksyonan. In a few days, Admiral, we will celebrate Independence Day in a very tense situation sa ating karagatan sa West Philippine Sea. Ano bang mensahe nyo sa ating mga mamamayan, Admiral, dito sa parating na Independence Day? Makakaasa po ang ating mga kababayan na as we celebrate the Independence Day, the Coast Guard is also reminded na ang amin pong pinakaunang responsibilidad ayon po sa ating konstitusyon ay proteksyonan ang ating teritoryo, ang ating independence, ang ating sovereignty as a country. Ang instruction po sa amin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay sa pagsasagawa po ng mga operations na nakaatas po sa amin, kami po ay mananatiling kalmado, professional at determinado upang mas lalo po nating masigurado na mapapanatili natin ang isang mapayapa at isang rules-based na maritime order upang ang ating mga kababayan ay ma-enjoy lalo ang ating kalayaan. Okay. Maraming salamat, Admiral, at mabuhay kayo at ang ating Coast Guard. Maraming Thank you, salamat Admiral. po, sir. Maraming ma'am. Thank you po. Thank you, Admiral. So we were talking to the Philippine Coast Guard Commandant, Admiral Gavan, or Admiral Ronnie Hill Gavan.